Or else, I will be forced also to call somebody that will testify again. No, Mr. Chair. You deny. Yes, Mr. Chair. No meeting happens. No meeting happens. So these three witnesses and resource persons pointed to you that there is such a meeting happens, and you still denied. Sir, as I previously... Yes, I am just asking you. no You meeting, still sir. denied. No meeting, Mr. Chair. With that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt former Colonel Leonardo for evading, lying in this committee in violation of Section 11 of our provision on contempt, paragraph C, Mr. Chairman. So move. A courtesy call somewhat. Yeah, it's Or like... did you talk something about that war on drugs? Sabihin na natin, Davao template. Halo-halo kasi yung pinag-usapan Hindi, namin. tatanungin lang kita. Na- Did you discuss about Davao template? O, nandito si Patay. Grijaldo, nandito kayo. O, now, let me ask you once again. Is there a meeting and it was discussed about Davao template? May I be Yes, allowed to please. ask? Kasi po, ang understanding ko kasi pag discussion, there's an in-depth na pag-uusap. Pero may napag-usapan po, but it's not in-depth. It's just passing, Mr. Chair. What I'm saying is, ma'am, diretso lang po. Nag-usap ba kayo tungkol doon sa Davao template? Yes or no? Napag-usapan din po. Napag-usapan. Colonel Leonardo, napag-usapan niyo ba doon sa 96? Yung Davao template? Yes or no? Mr. Chair, hindi ko po ma-recall yung Nako. about template. Pero mga... Oh, anyway, usap yan naman. naman ha. Yan naman, okay. As of now, hindi ko tatanggapin yung reasoning mo, pero now, Colonel Patay, you were there. Yes or no? No, Mr. Chair. You were not there. No, Mr. Chair. In the second floor, you were not there. No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Chairman, let me put in record na tinanggi ni Colonel Patay na he was there. Colonel Grijaldo, are you present during the time? The first June 28, second floor of the DPWH building. Yes, Mr. Chair. You were there. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, it was discussed about the Davao template? No, Mr. Chair. No? Yes, sir. Oh, no. So you contradict the statement of Ms. Garma? Hello po mga ka-viral, welcome back to this YouTube channel. Latest update ulit tayo, booking na ang matinding iskandalo sa pagitan ni Colonel Rowena Garma at Colonel Leonardo. Ito ngayon ang trending na pinag-uusapan ng maraming netizens. Parehong tauhan at malapit sa former president ang dalawa. Nahalungkat kasi ang relasyon at ugnayan ni Colonel Garma at Colonel Leonardo pagkatapos kumalat ang balita na hiniwalayan ng dating asawa si Colonel Garma na isa ring police colonel. Sina Garma at Leonardo ay mga itinuturo ngayon ng mga witness na nag-utos upang itumbang tatlong Chinese drug lords sa Davao Penal Farm and Colony noong kasagsagan ng war on drugs at AJK. Kilala si Colonel Rowena Garma na magaling gumawa ng paraan upang makuha ang lahat ng gusto. Pati ang dating Pangulo ay kinuha din ang tiwala at loob, kaya naman malaki ang tiwala sa kanya ng dating Pangulo. Pagkatapos kasi nitong na-assign bilang CIDG Chief ng Davao City, ay inilipat ito sa Cebu City kahit kinukontra siya ng mayor ng Cebu. Malakas ang loob nito dahil may basbas ng Pangulo ang bawat hakbang nito. Pareho sila ni Colonel Leonardo na nag-resign sa PNP at muling iniluklok si Garma sa PCSO bilang General Manager at si Leonardo naman bilang Commissioner. Narito ang nadiskobri na ugnayan at malaking kahihiyan sa pagitan ni Colonel Garma at Colonel Leonardo. Atin pong panoorin. Senator De La Rosa and the President. Tama? Hindi ko po ma-recall kung nandun si Eh, Senator Bong. may in-introduce ka pa Bongo nga de la isa eh. May in-introduce ka pa nga isa eh. Na, Mr. President, this is blah, blah, blah. You don't recall? Actually, marami po akong Nako. pinakilala ko po yung mga classmates ko.
Tapos, sino pa? Meron din po kaming hindi classmates. Sino nga? O you cannot recall? Marami po. Okay. Sir, Mr. Chairman, dyan lang muna. Hindi ko na muna ipitin si Colonel Leonardo to that question. Now, Colonel Galma, do you confirm that indeed during that meeting nandun pumunta si General Bato, si Senator Bongo, and the President? No, Mr. Chair, wala akong naalalang pumunta si General Bato at saka si Senator Bongo dun sa aming... Sa room nyo? Yes, wala pong pangyayaring ganun po, Mr. Chair. Okay, anyway. Mukhang totoo yung sinasabi mo. No? But sa 96, nandun. But anyway, hindi pa naman tayo tapos dyan, Colonel Leonardo. But in the next hearing, Mr. Chairman, we will invite all those named listed during that allegedly in your account courtesy call. Kasi po, nakuha na po natin ng committee to lahat ng mga assignments. Yung mga nandun, di ba, pinakuha ko ng nakaraan since 2016 onward. O kaya nga nandito si Patay, nandito si Colonel Grijaldo. Ang next siguro, let us see sa next hearing. No? Anyway, Mr. Chairman, for now, dyan na muna ako. At least si Colonel Garma has already stated all those accounts with regards to the Picol killings and the meeting or sabi nga nila, courtesy call that happens 3 days before. And after 3 days, on more than a month, from July, then August 11, 12, 13, and it was on record that in the 3 jail or correctional, doon po sa The Picol, doon sa Leyte, and doon sa Parañaque, nangyari lahat yung mga pagpapatay. And that includes yung grenade throwing doon sa Parañaque. In that 3 fateful day, magkasunod po. And marami na po nangyari. Well, in fact, dito ngayon, hawak din namin yung records of all the killings that happens doon po sa Bureau of Jail and Management and Penology naman with regards to in relation to the drug killings. So by now, Mr. Chairman, not for now. Mr. Chair, Okay, thank you, Congressman Paduano. Yes, Congressman Ako. May I just ask some questions for clarification? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Madam Garma, you confirmed that in June 28 of 2016, nag-meeting kayo ng mga kaklase mo in Davao City sa DPWH office, second floor. You confirm that? Yes, Mr. Chair, we met there, sir. Yes. And would you confirm na ikaw ang tumawag po ng meeting na yun doon ng mga klase mo? I cannot recall, Mr. Chair, kasi may ibang classmate ako na napadaan din doon. And then, gusto nila magpa-picture. So, sabi ko, pwede naman siguro, Mr. Magpa-picture. Chair. Kanino? Sa presidente po, Mr. Chair. Okay. But you confirm, in the line of interpellation of the Honorable Paduano, na nagkaroon kayo ng meeting doon po sa Davao on June 28. Tama po? We met, Mr. Chair. Yes. Inamin mo nga nung last na hearing eh. Yes po. The minutes of the last hearing would bear that out. Commissioner Leonardo, in the last or in that hearing, inamin mo rin na nakita kayo. Hindi mo inamin na namin kayong mga classmate in the last hearing. Ang inamin mo po ay nakita-kita po kayo doon sa Davao. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. And kung nagkita-kita kayo, bakit po kayo nandun sa isang kwarto doon sa DPWH building? Separate
ang members ng Class 96 of PNPA at separate yung Class 97 ng PNPA. Mr. Chair, doon po kami nilagay while waiting po kasi magko-courtesy call po kami, magpapapicture po kay PRRD, Mr. Chair. And according to your answers to the Honorable Paduano, wala pa kayong diniscuss na Davao template. Would that be correct? Wala po kaming marami Yes po or kaming no? diniscuss. Yes or no? Ang tanong ko po answer Wala ko po akong ba yes or ma-recall no? na diniscuss namin na Sabihin mo Davao lang kung template. hindi nyo diniscuss o hindi. Hindi po, Mr. Dahil ang Chair. paniningil sa banda-banda roon. Opo, Mr. Chair. Yes. Now, Colonel Patay, what class are you sa PNPA? 97, Mr. Chair. 97. Yung kaklase mo si Madam Garma, tama admitted na nag-meeting ang mga class 97 doon on June 28, 2016. Narinig mo naman siguro. Yes, Mr. Chair. And do you deny that you were not there? Wala po ako doon. Mr. Wala. Chair. Now, Madam Garma, is that true? Yes, Mr. Chair. Wala si Colonel Patay doon. Pagkakaalala ko, wala po siya, Mr. Chair. Okay. Thank you. Now, Colonel Grijaldo, what class are you sa PNPA? Yes, sir. I'm class 97, sir. And you also deny that you were there sa meeting o sa meeting na inamin ni Colonel Garma? Mr. Chair, I was there in the place. You were there. Yes, sir. And you deny na nag-discuss ninyo yung Davao template. Yes, sir. So you are trying to tell this committee na either of you, ikaw at saka si Madam Garma, ang nagsisinungaling. Kasi hindi pwedeng nagsisinungaling pa yung parehas, di ba? I could not confirm that, Mr. Hindi Chair. nga. Ikaw naman, iho. Matalino ka naman siguro. Kaya hindi ka aabot sa rangko na yan kung hindi ka matalino, iho. Simpleng-simple lang yung tanong ko. Ang sabi ni Madam Garma, nag-meet kayo, diniscuss nyo yung template. Ikaw, inamin mo na nandun ka, nakipag-meeting ka, pero ang dinideny mo, diniscuss nyo yung Davao template. Tama? Mr. Chair, I could not confirm the Hindi ko naman pinakukulong sa iyo eh. Ang tinatanong ko, sagutin mo. Otherwise, I will cite you in contempt also. Sagutin mo. Tama ba ako o mali? Mr. Chair, kindly say again the question. Pinapagod mo pa ako eh. Ang tinatanong ko sa iyo, ang sabi ni Madam Garma, nag-meet kayo noong June 28, 2016 sa Davao. Yung class po ninyo. Diba? In-admit niya yon. At in-admit din niya na ang isa sa pinag-usapan ninyo ay yung Davao template. Tama. Ikaw, in-admit mo na nandun ka noong June 28 sa meeting na yon. Ang hindi mo ina-admit ay diniscuss ninyo yung Davao template. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. So, At pagkatapos noon, tanawagan ka nung June 2020, hindi ba? Kasi yung unang tawag ni General o ni Colonel Leonardo, if I am not mistaken, was October 2019. Opo. February 2020. Nang pangatlong tawag na niya, yung June 2020 na, dahil minamadali ka na, dahil sinabi ni Colonel Leonardo, iniipit na siya ni GM Garma. Hindi po ba, Colonel Mendoza? Tama po, Your Honor.
Ngayon, nung na-contact mo na si Nelson Mariano, tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na sa sir, sa Your Honor, na tumawag sa akin. The same time lang po yun. Tapos nag-relay siya na may talks na magkipag-coordinate nga daw sa amin. Na yun ang makikipag-coordinate Opo. niya sa iyo. Anong sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong talks na ito? Si Tox daw po, bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakaalam ko ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako ito talks ay yung talks na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO, and sabi na nga ni Colonel Mendoza, tao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa iyo? Bali, sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kay Nelson Mariano po kasi siya po yung... So, nung tumawag sa isa Tox, sinabi mo, si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Opo. Pupunta po tayo doon mamaya. Nelson Mariano, nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan ninyo? Magandang hapon. Binibigay niya po sa akin yung mga impormasyon, lahat ng detalye, sasakyan, at oras ng paglabas ni General Barayuga. So in short, binigay sa iyo ni Colonel Leonardo lahat ng information, whereabouts ni General Barayuga. Ang nagbigay po si Tox. Si Tox na ang nagbigay. Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Luloy daw po. Alias Loloy. Opo. Ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa iyo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Loloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Loloy, na yun ang papatay kay kay General Barayuga, ay manggagaling kay Colonel Garma. Yung po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza, sinabihan siya na may operation, and then si Colonel Mendoza, kinontak naman si Nelson Mariano, and then itong si Nelson Mariano, kontak naman yung Loloy na hitman, at saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma. And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang kay General Barayuga, kung saan nakita po natin sa video, 2 beses na po pinalabas. Pagkatapos ng insidente, Colonel Mendoza, pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sinong tumawag sa iyo? Tumawag ko sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na pabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Barayuga. Yung po Opo. ba ang sinasabi nyo? Opo, Your Honor. So sinong tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox. Si Tox. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos?
Tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santi yung 40. Yung 200, binigay ko kay Loloy sa Santa Mesa. Itong si Tox, kung makikita ninyo, ay makikilala pa ba ninyo? Opo. Mr. Chair, since we already have the picture of this Tox, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nagbigay ng order na patayin si General Barrioga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barrioga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. Pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president. Pagkakatotoo, pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. I cannot elaborate more, Your Honor, pero common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Rowena Garma, nasa gilid po yan ng former president. So you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president? Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president? Maaari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president? Maaari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president? Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ng former president? Yes. Yeah. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president? Tama ba? Maaari din po. That's how you understand the influence of these people to the former president. Kaya, takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. At dahil sa lakas ng impluensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka ring mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka ring makulong. Tama? Opo. Puntahan natin yung pangalawang dahilan. Bakit napilitan kang sumunod sa proyektong ito? You said, natatakot ka para sa sarili mo at sa mga pamilya mo. Ano yung mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng takot para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo? Kasi nga po, ma-impluensya po sila. Pag hindi ko po naman sinunod, baka hindi lang naman ako ang balikan, baka pati pamilya ko pa. Pag sinabi mo ba, Colonel Mendoza, baka hindi lang ikaw ang balikan, anong ibig sabihin mo ng salitang balikan? Kumbaga, hindi ako sumunod, Your Honor eh. So, hindi ako, kumbaga, pagka hindi ka sumunod, hindi ka kanila. What do you fear for your family kung bakit sinabi mo sa salaysay mo, natatakot ako para sa kaligtasan ko at ng pamilya ko? Anong posibleng mangyari sa'yo at sa pamilya mo kung hindi ka susunod kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Siyempre po, baka mamamatay po. You are saying posibleng patayin nila ikaw at ang pamilya mo? Are you saying that? Opo, Your Honor. Bakit mo nasabi ito? Anong pagkakataon na napatunayan mo sa sarili mo na kaya nilang gawin ito?
Your Honor, marami na kasing ugong-ugong eh. Maari mo bang isalaysay sa amin ano yung mga umuugong na yon? Dahilan kung bakit mo inisip na baka patayin ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma, ikaw at ang pamilya mo, kung hindi ka susunod sa proyekto? Mayroon na pong mga dati pa po sa Davao Region na pag sinabi niyong Colonel Leonardo, yan po yung may hawak ng mga May hawak ng ano, Colonel? mga hitman po. Colonel Leonardo, may hawak ng mga hitman. Is that what you're saying? That is kumbaga yan po yung usap-usapan. Hindi ko naman po makukumpirma. Pero Usap-usapan. Let's talk about usap-usapan. Ayon sa usap-usapan na yan, ano ang mga pangyayari na sa pagkakaalam mo at ayon sa usap-usapan ng mga kasama mo, may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Can you cite some incidents na lumutang ang pangalan nilang dalawa ayon sa usap-usapan? Without necessarily you having a personal knowledge. Ayon sa usap-usapan, anong mga pangyayari ng patayan ang may kinalaman si Colonel Garma at si Colonel Leonardo? Yung mga nasa loob ng mga Chinese na nakakulong doon. Ito ba matagal mo nang alam or it's it because you're watching already the hearing of Quadcom? No, noon pa po yan. Ibig sabihin, kahit nung wala pang Quadcom, alam mo na yung patayan sa Davao Penal Colony ay may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Pero hearsay lang po, Your Honor. Yes, yan na yun sa usap-usapan. At yung usap-usapan na yan, dito mo naririnig sa mga kapwa mo pulis. Tama ba? Kasi pulis ka eh. Opo, Your Honor. Kung pulis ka, ibig sabihin, yung usap-usapan na yun, sa kapwa pulis mo rin naririnig. Tama? You said yes already, Colonel. Yes. Aside from this Davao Penal Colony where there are 3 Chinese drug lords who were killed, ano pa, ayon sa usap-usapan yung mga insidente, ay may kinalaman silang dalawa? Wala na po akong maalala, Your Honor. Wala ka nang maalaala? Opo. Wala na po. You remember about the allegation of Mayor Tommy Osmeña of Cebu? Ngayon na lang po ko yan nalaman kasi nanonood po ako ng congressional. So it is because of the killing incident in Davao Peloni, kaya natakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong mga pamilya. Tama ba yun? Opo, Your Honor. At ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng alam mo na bawal ang pagpatay, no matter how guilty the person is, umayag ka na isagawa ang nasabing proyekto. Tama ba? Opo, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Barayuga sa drug operation, kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na beripikahin muna ang impormasyon na ito? Po, government employee po yung target. Normal po yun na magkanda ka ng sarili mong investigation muna. At kapag hindi government employee ang target, wala bang verification na mangyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa?
Kasi yung target, bakit nasa loob ng PCSO? He is not only inside the PCSO. He is the secretary, board yes, Your secretary Honor, of yes. PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o kinasasangkot ang gulo ni Wesley Barayuga? Wala naman po. And what were you thinking nung sinabi sa'yo ni Colonel Leonardo, wag nang beripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma? Yun nga po, nag-aalinlangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong kundi sundin. Kahit nag-aalinlangan ka, kung totoong sangkot sa droga, Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Opo. Tama?